Okay? So dahil part 2 to, ang title po ng ating message is Finding Your Purpose in God, Part 2. Amen? And I clearly mentioned that night that everybody of us has a purpose. Amen? Ang mga first-timer namin dito, nasa washroom ako kanina. Sino yung mga first-timer? Taas ang kamay, please. Ayan, sino po? Yung mga first-timer. Ayan, thank you po. So, meron po tayong purpose sa buhay. Okay? First-timer din po kami before. Meron kang purpose, may purpose ako, lahat tayo may purpose. You have a purpose why God has created you. Hindi po aksidente na pinanganak ka ng nanay mo. Amen? Look at your neighbor and say, you are not an accident. Alam niyo po, you are not a coincidence. May plano po ang Diyos bakit ka lumabas sa mundong ito. Why you are existing in this life. And tonight, I've got 5 points na po that I would like to share to you. But for the meantime, meron po akong 4 points na gusto kong ipakita sa inyo quickly lang para po ma-refresh tayo 3 weeks ago. Number 1, ang sabi ko po is, we are called to His purpose. Ano yung number 1? Technical, pakicheck nga yung monitor please. Pakicheck lang po. Thank you so much. God has called you to His purpose. Ito po yung sabi ko. God's purpose and not your purpose. Amen? Sobrang importante po ito na manuha natin lahat. Pinanganak ka dito sa mundong ito, hindi para sa sarili mong purpose. May purpose ang Diyos. At kapag ginawa mo yung purpose ng Diyos, then, siya ang magpo-provide ng kailangan mo. Ganun lang po kasimple ang Diyos. Ganun lang po siya ka-powerful. Gawin mo yung business niya at gagawin niya yung business mo. Amen? Kaya po, pinalalahanan tayo 3 weeks ago na may purpose ka. So don't just waste it. Because again, you're not an accident. You're not a coincidence. God called you to fulfill an assignment. Meron tayong assignment sa mundong to. And we are so thankful na si Lord nakilala natin. Diba? Yung Lord na nakasulat sa Bible. Yung Lord na nakasulat doon sa salita niya. Nakilala natin. And because you are not an accident, habang tumatagal dapat, nalalaman mo yung purpose mo. Habang tumatagal ka sa church, habang nakikilala mo ang Lord, dapat nilalakaran mo ang purpose mo. Ultimately, isang bagay lang talagang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundo to. And that is God has called you and me to give Him glory. That's it. Yun lamang po. Bigyan natin ng papuri ang Panginoon sa buhay na to para po lahat ng hinahangad mo. I will tell you this because in my experience, sa experience ng marami dito, lahat ng hinahangad mo, makukuha mo in His time, in His perfect will, kapag inuna mo ang Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. So number 2, secondly, we are predestined. Pag sinabing predestined tayo, this only means that before the foundations of the world, bago pa i-create ang mundo, kilala ka na ng Diyos. God has already assigned a purpose and assignment for you and me. Yan po yung sinasabi ng Word of God. At napakarami sa atin magta-testify dyan na kahit na sa panaginip, hindi nila akalain na yung mga bagay na meron sila ngayon, yung level ng faith na meron sila ngayon, kung babalikan lang nila ang buhay nila ngayon o noon, hindi nila akalain na ganito na ang takbo ng buhay at isip at perspective nila. Tama? How many of you will testify to that? Say amen. Alam ni Lord lahat ang mga kasalanang nagawa mo. Alam lahat ni Lord yan. Wala kang maitatago. He was fully aware of it. Hindi mo maitatago yan. But still, sabi ni Lord, you are predestined. Tinawag ka pa rin ng Panginoon. And that's why I mentioned sa third person, yung sabi ko, we are called to show His power. Yung makita ng mga tao around you na pagbabago ng buhay mo. Tama? Because God knew that you were going to miss the mark and mess up. Alam ng Panginoon yon, nagagawa ka ng kasalanan. Alam ng Panginoon yon, that you will fail so many areas of your life. Alam ng Diyos yon. Ngayon, kaya kanya tinawag is para ipakita yung power ng Diyos kung paano niya turn around yung dating darkness na buhay mo to light. Yung dating wickedness to holiness.
Tama, yung dating ang gulo-gulo, ngayon inayos ng Diyos. And that is one of the purpose. Para makita ng mga tao na ang Diyos ang gumalaw, kaya nabago ang buhay mo. Amen po ba? And so one thing that we need to celebrate is even though God knew na tayo ay makasalanan, that God knew that you will mess up, He still decided to choose you and me. Tama? Dahil kahit alam niya ang mga pinagdaanan mo, tinawag ka pa rin ng Panginoon because He called you to show His power. Na kaya ng Diyos na baguhin na kahit sino pang masamang tao. Kaya niyang itama. Tama? And then sabi ko sa fourth reason why God called us is because we are called regardless of our failures. Kahit na ano pa ang nagawa mo, kumbaga, hindi na tinitingnan ng Panginoon yung nakaraan mo, ang tinitingnan niya yung future mo. Hindi siya excited sa yung history. Excited siya sa yung destiny. Sabi mo sa katabi mo, excited ang Panginoon sa destiny mo. Come on, palakpakan natin ng Panginoon. Napakabuti ni Lord, tama? At yan po yung mga narinig nyo sa akin 3 weeks ago. Amen? And tonight, as per experience po, no, ako nagsisimula pa lang sa ministry, I want to talk about how can you know what is your purpose in this life. Paano mo malalaman kung ano yung purpose mo? Paano mo ma-identify na may purpose ka? What are the signals? What are the signs of what your purpose might be? Amen? So, paano? Paano mo nga ba malalaman? Ito po yung mga anak yung gusto kong ituro sa inyo so that you can know beyond the shadow of a doubt, no? Walang kaduda-duda why it is and why it is that God has called you. Sabi mo sa katabi mo, makinig tayo. Huwag mo akong istorbohin. Sabi mo sa katabi mo. Amen? At para manaman natin, yung calling natin, no po, para ma-identify natin, para makita natin ang mga signs, kukunin natin to of course sa istorya sa Bible. Sino sa inyo nakabasa na ng buong book? I'm telling you, buong book ng Nehemiah. Taas ang kamay. 3. 200 tayo mahigit, 3 lang ang nakabasa. I suggest mga anak, after tonight, please, after tonight, basahin niyo po ang buong book ng Nehemiah. Kasi po, napaka-powerful ng book ng Nehemiah. Napaka-powerful. Promise po. Amen? So, ang ating pag-uusapan is si Nehemiah. Si Nehemiah po. And bago tayo magbasa ng kanyang istorya, as I used to do, bigyan ko muna kayo ng background information about Nehemiah. First thing foremost, Nehemiah is living in a foreign country. Parang ikaw at ako, na andito tayo sa Abu Dhabi, pero hindi naman to ang country natin. Amen. So, he was living in a foreign country. And in that country, he is working for a king as a cup-bearer. Now, for some of you who doesn't know yet the kind of work of Nehemiah, ano ba muna ang cup-bearer na trabaho niya? Ang cup-bearer po is the guy that drinks from the king's cup. Amen? Siya yung umiinom doon sa cup ng king. At bakit niya kailangan gawin yon? Para po, just in case, na merong lalason sa hari, may naglagay ng lason doon sa inuman ng hari, ang unang mamamatay at mangingisay, si Nehemiah muna. Amen? Yun po yung trabaho niya. And I believe none of us would apply to that kind of job. Tama? Amen? Sino mag-a-apply sa ganyang klaseng trabaho? Tama po ba? Yun po yung trabaho ni Nehemiah. Tama? But yung job description na yan, yung po tinatawag na cupbearer, yan po yung trabaho niya talaga sa foreign country na yan. Doon po sa pinanggalingan ni Nehemiah, yung po Jerusalem, they rebuild the temple. Kinukwento ko sa inyo istorya, okay? Para po alam nyo yung background. Kasi nga hindi naman tayo nagbasa. Doon, nirebuild nila yung temple. Galing po siya sa Jerusalem. Kumbaga, nandito tayo sa Abu Dhabi, nasa Pilipinas, nirebuild yung temple. After the completion of the temple, Nehemiah heard that the people was afraid to go and worship sa temple. Yung mga kababayan niya takot na mag-worship. Why? Because the walls of Jerusalem
were still broken down. Wasak po yung perimeter fence ng temple. At yung mga tao takot mag-worship because there's no wall to protect the city. Are you with me? Okay, so malinaw yung pinag-usapan natin. Amen? And Nehemiah felt convicted about the situation of his people. Convicted siya. Isipin mo na andito ka sa UAE, tapos tiga-Bulacan ka sa Pilipinas, halimbawa, merong issue sa Pilipinas, convicted ka na umuwi ng Pilipinas sa Bulacan because yung temple na ginawa, hindi protected ng walls. So I want you to put that in your mind habang nagtuturo ako dito. Yun po yung istorya. May matindi siyang conviction at alam niya sa sarili niya na may calling siya para umuwi. Amen? May calling siya, may assignment siya, at yun is pangunahan yung rebuilding ng walls ng Jerusalem. Nakita niyo po? Yun ang conviction, yun ang calling, yun ang assignment. At ngayon, yan ang didiinan ko sa inyo tonight. And it was such an amazing assignment that God has given to his heart. He does a remarkable task and rebuild the wall in a record-breaking 52 days. Hallelujah. 52 days lang nabuo yung walls. Na sobrang lawak po nun. So, paano ang isang Nehemiah uuwi ng Jerusalem galing sa foreign country doon sa trabaho niya? Paano siya nakauwi? Halimbawa, ikaw, nagtatrabaho ka sa kampanya mo, think of this, nagtatrabaho ka dito, may regular kang trabaho, meron kang calling sa Panginoon, kailangan itayo mo yon for 52 days, kailangan mo magbakasyon at least 2 buwan. Amen? Are you with me? Nasusundan niyo po ako. So listen to me carefully. Gusto ko po sabihin sa inyo lahat that anytime God gives you an assignment and you are willingly to obey Him, basta may willingness ka, gawin mo yung calling mo, gawin mo yung assignment mo, as per experience, God will open the door for you. God will open the door. Kaya niyang hipuin ang management mo. Kaya niyang bigyan ka ng favor dahil ang gagawin mo para sa Kanya. Dahil yung kumpanya mo, kung wala ang Diyos, wala yung kumpanya mo. Amen? I want you to listen to me. This is very, very important. God will be with you and will allow you to accomplish things in a record time. Amen? Way beyond that anybody else anticipated or expected. Ganun po ang Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon, basta handa ka lang sa ipinagagawa niya sa'yo. Can I hear a loud amen, please? Now, my question is, how did Nehemiah knows na yun ang calling niya? Amen? Paano mo malalaman na yun ang calling mo? Samantalang nasabi ko kanina na nasa foreign country nga siya. Na nandito ko sa Abu Dhabi, ba't uwi ka ng Pilipinas? Paano mo nalaman? Tama? He's in another place, another city, another community, another country, and yet he feels the call to go back to his hometown. Yung Jerusalem. So, how did he know his calling? Paano niya nalaman? At ito po yung didiinan ko sa bawat isa sa inyo. Amen? Paano mo malalaman yung calling mo? Ano yung signs? Tama? Kasi po sometimes ang Panginoon nangungusap na sa'yo, ini-ignore mo pa eh. Panginoon, ikaw ba talaga yan? Hindi madali yan, Panginoon. Excuse muna ako dyan. Amen? Ganon po tayo minsan. Ganon tayo minsan. Okay? So, how did he know his calling? Paano niya nalaman yung calling niya? Mabuti na lang nagtanong kayo. So, tonight, I have 5 points for you. Actually, ginawa ko tong 5 P's. 5 P. 5 bagay na nagsisimula sa letter P. Grabe, no? Talagang hinanap ko yung letter P na yon. Amen? Sa istorya ni Nehemiah. So sabihin mo kakasatabi mo, 5 points. Isa pa, 5 points. Okay? And I want you all to take note of this para sa inyong mga calling and assignment. Tama? How many of you are excited?
Makinig po tayo para malakaran natin yung mga calling natin. So, basahin muna natin yung main passages natin ngayon. Pakibasa mo nga. Nehemiah 1, chapter 3 and 4. Basahin muna natin. Sige po, pakibasa. And they said to me, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned with fire. Tingnan nyo po yung isang tao na nasa foreign country. Alam niya yung nangyayari sa lugar nila. Sabi niya, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. Dahil nakita na yung mga tao may distress at may reproach, nakita niyo yung dahilan. Because the wall of Jerusalem is also broken down and its gates are burned with fire. So, nandiyan po yung kanyang conviction. Number 4, verse 4. So it was, when I heard these words, that I sat down and wept and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven. Sino sa inyo, yung naramdaman yung calling niya, nagkaroon ng conviction, umupo, umiyak, at nag-mourn for many days? I want you to see this. Ito yung sinasabing conviction. Ito yung ugali ng taong gustong gawin yung calling niya. Amen? May conviction siya. Napaupo siya sa isang tabi, nag-iiyak at naglugsa for many days. Meron pang fasting and praying before the God of heaven. Tama? So the first reason na nakita ko dito kung paano maramdaman ni Nehemiah yung assignment niya, number 1 is because of his passion. Sabi nyo nga, because of his passion. Isa pa, yung may conviction, because of his passion. And yan po yung first P natin tonight. Passion. Or you can also call it burden. Pero mas maganda yung passion kasi nga 5 P yung ibibigay ko sa inyo. Tama? So yung passion is burden yan. In other words, may burden ka na umuwi ng Pilipinas para gawin yung calling mo. May burden siya, may passion siya na bumalik sa Jerusalem para itayo yung walls of Jerusalem. Now, tandaan nyo po mga anak, kapag may calling ang Diyos sa buhay mo, listen to me carefully, at may gusto siyang ipagawa sa'yo, okay? He will definitely give you a passion. Yung passion na kailangan, ibibigay niya sa'yo. Yung burden to do it. And the scripture says kanina that after niya nabalitaan, verse 3, that the wall of Jerusalem is also broken down and its gates burned with fire, umupo siya, umiyak, nag-fasting and prayer pa. Yun po yung passion. Amen? Yun yung burden na sinasabi ko. So makikita natin that Nehemiah has had a passion. Meron siyang burden sa puso niya. Now, let me give you a practical example. Kunyari na lang sa bansa natin right now. Yun nangyayari po sa atin. Alam niyo naman nangyayari. The problem with our country these days is we have a community of people in the government that only cares for themselves. Alam nyo ba na kaya sila nakaposisyon doon dahil inilagay sila ng Diyos doon? Maniwala kayo sa akin, hindi po sila mauupo doon kung hindi sila inilagay ng Diyos. Ngayon ang problema, yung passion nila wala sa tao. Ang passion nila para sa sarili lang nila. Practical example lang po yung sinasabi ko. Yung political ambition lang nilang gusto nila. At lahat tayo na damay. Now, listen to me. Ito po yung gusto kong diinan right now. Sabi ko rito, if your burden is only about yourself, you are out of touch with the power and presence of God in your life. How many of you believe that? Say amen. 4 lang yung nag-amen kanina. Hindi mo mararamdaman ang power ng Diyos kung ang purpose mula sa sarili mo. Tama? Nung nakilala ko po ang Panginoon sa buhay ko, at marami sa inyo ganun din, nakilala natin si Lord, naging in touch tayo sa presensya at power ng Diyos. Why? Because we are walking in our calling. We are walking in our assignment. Involved ka sa church. Involved ka sa ministry. Involved ka sa mga ginagawa ng simbahan. Kaya in touch ka sa power and presence ng God.
Pero kung sarili mo lang ang iniisip mo, hindi mangyayari yan. Now, ano po ibig ko sabihin dyan sa sinabi ko niyan? Ano po ibig ko sabihin? If you have the heart of God, okay? If you have the Spirit of God, if you have the anointing of God, if you have the call of God, He will definitely give you a burden outside of yourself. Amen? Are you with me? Nasundan niyo po ba ako? Kapag talagang may calling ang Diyos sa'yo, hindi mo iisipin yung sarili mo. Dahil alam mo sa buhay mo na ang Diyos ang mag-iisip para sa'yo. If you take care of God's business, then God will take care of your business. Ganun lang po kasimple yan. He will definitely give you a passion. Amen? Hallelujah. Amen? Somebody say, outside of yourself. Sabi mo sa katabi mo, outside of yourself. Yes! Outside of you, trying to put up a business. Outside of you, trying to buy a beautiful car. Outside of you, trying to buy a very good house. Outside of you, trying to buy material things. Yun ang gusto ko sabihin. Pero pag inuna mo si Lord, lahat ng pangailangan mo, sinabi ko kanina, mangyayari sa buhay mo. Amen? Can I hear a loud amen, please? Then God will give you a burden that is somehow interested in caring about somebody other than yourself. Sino mga sa leader dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Yung may mga hinahawakan ng tao. Hindi ba nakita yan? Hindi ba nararamdaman na ang prayer mo umahaba kasi pinagpe-pray mo na yung mga tao? Hindi ba nararamdaman na meron ka ng dinadala maliban sa pamilya mo, sa buhay mo, iniisip mo na yung cell group mo? Hindi ba naramdaman na kahit nung nagsimula ka pa lang, na-involve ka sa ministry, laman na ng utak mo kung paano mo patatakbuhin ang ministry ito? Amen? Kung paano mo pupunta ka ng maaga para lang mag-set up dito, i-set up yung camera, i-set up yung ilaw, i-set up yung counter, i-set up lahat. Magmula nung nakilala ko si Lord, ang laman ng utak ko, preaching every Friday dito, na dahil hindi ko naman ginagawa dati. Nakita niyo po? And when you do that, when you come to that point of your life, then God will give all the desires of your heart. Believe me. Believe me. Unahin mo si Lord at siya bahala sa buhay mo. So, Nehemiah, after he heard the present condition of his town, he got a passion, he got a burden. Now, paano ko nalaman ang calling ko? Paano ko nalaman? Just a very quick information lang. Marami sa inyo alam na yan. Tama? Nung nalipat ako dito sa Abu Dhabi, wala akong kakilala kahit sino. Walang LRC Church, wala akong kakilala kahit sino. Nung dumating ako dito sa Abu Dhabi, paano ako nagkaroon ng conviction? Kasi nung nasa Dubai ako, 15 years ako sa Dubai, wala akong ginawa roon kundi mag-share ng gospel. So pagdating ko rito, na-promote ako ng trabaho, grabe, dinala ako rito sa Abu Dhabi. Hindi ko pwedeng itahimik yung bibig ko dahil gumanda na trabaho. Ganyan ang marami sa atin. Pag gumanda na trabaho, nawawala na. Mga kapatid, kapag gumanda trabaho mo, lalo mong galingan. Dahil marami pang darating sa'yo. Amen? Pagdating ko rito, wala akong kakilala. Ano ginawa ko? Meron akong Toyota Corolla, 5-seater. Nagkaroon ako ng burden na mag-share ng gospel. From house to house, nakapagtayo ako ng 3 cell group. Isa sa likod ng Al Salama Hospital, isa sa Airport Road, sa may Carrefour, isa sa Ceramic Factory doon sa Musafa. So, dala-dala ko yung mga tao sa sasakyan. Ano yung unang burden ko? Bumili ako second-hand na 7-seater na sasakyan. Dahil yung Toyota Corolla, hindi kasya yung mga tao. Alam niyo po ba na 10 tao yung sinasakay ko roon? Hyundai Galloper. Luma-luma na yon, pero latang-lata, bakal na bakal ang body. 10 tao ang sinasakay ko roon, ang lalaking tao pa. Because itong church na to, nagsimula sa basketballan. Grabe yung burden ko. Sabi ng mga kapatid, Pastor, gusto namin sumama. Naku, hindi tayo kasi eh. Nasakyan ko ng 12 tao yon in one point. Isipin mo, 12 tao kasya sa 7-seater. Because of passion.
Hindi po ako nagyayabang sa inyo. I'm just telling you what I did. Amen? Because of burden, because of passion. Then, nag-share tayo ng gospel. Naandoon po ako sa gitna ng disyerto nang dinala ko dito sa Abu Dhabi. 6 months ako roon sa gitna ng disyerto. Sa Zayed Military City. Sabi ko, Panginoon, anong ginagawa ko rito sa gitna ng disyerto? Ang mga estudyante namin panay lokal na military. Ang mga teacher namin panay professional na European. Sino siyasirang ko rito? Lord, anong ginagawa ko rito? Laging ganun ang prayer ko. Ang nakita ko yung mga security. Panay Indiano yon. Sinirang ko lahat sila. 4 sila. Tumanggap kay Lord John. In fact, nung nag-open ng church, sila yung mga tither. Amen? Would you believe that? And then sabi ko, Lord, hindi talaga ako kontento na nandito lang ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng ibang lugar. Alam mo ba, would you believe? After 6 months, nilipat kami dyan sa likod ng sa likod ng Al-Wahada Mall, yung Zayed University dyan. Diyan kami lumipat. Dati Zayed University na dyan. Lumipat kami dyan. Doon ko nakita yung basketballan na inaalikabok lang dahil yung mga estudyante, laro nila soccer. Amen? Indoor basketballan. So sabi ko, Lord, may basketballan dito. Paano ako makakilala ng mga Pilipino? Ano yung burden na binigay ni Lord? Talk to your boss. Kinausap ko yung operation manager, yung boss. Yung operation mismo, director. Ibinigay sa akin yung pagkakataon na ipagamit yung basketball court na yon sa mga Pilipinong kakilala ko, which is wala akong kakilala. Amen? So, paano ako nagkaroon ng kakilala? Nag-bed space ako. Sabi ko kay Pastora Grace, kay Tina Mel, Nak, magbe-bed space ako. Kasi kung mag-uwian ako, ano mangyayari? Walang mangyayari kung mag-uwian ako. Kailangan ko mag-bed space para manatili ako rito buong magdamag. Walang naghihintay sa akin sa bahay dahil nasa Dubai sila para magawa ko yung gusto kong gawin para kay Lord. Amen? Did you see that? Did you see the passion? Did you see the burden? Amen? Yun po yung burden, yun yung passion. So, ang ganda-ganda po na accommodation namin kasi promoted ako. Ang ganda ng bahay ko sa Dubai, lumipat ako rito, bed space, ang dami pang surot. Totoo yan. Bakit? Kasi ang prayer ko kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng matitiran na maraming Pilipino at maraming makakausap kong Pinoy na madala ko sa paanan mo. Grabe, yung tinawagan ko sa dyaryo, doon ako tumira, hindi ko alam, opposite lang siya ng Zayed University, kabilang kalye lang. Imagine, parang yung church, West Zone, tapos, Nissan showroom. Ganun lang. Doon ako tumira, tinawagan ko lang yon sa telepono. At pagdating ko roon, believe me, so much dumi. Ang dumi, sobrang dumi. At pag uwi ako ng weekly sa Dubai, dala-dala ko yung bedsheet ko, sinusunog ko muna yung mga surot, yung itlog. Talaga po totoo siya sabi ko, tanongin si Grace, umuwi ako roon, hindi ko pwedeng dalhin yung mga kumot ko roon na 1 week kong ginamit na ang daming itlog ng surot. Papasukin ng surot yung bahay namin, tama? So, sinusunog ko muna yung bago ako umuwi. At ang isa pang nangyari, bago ako umuwi ng weekend, nagtatawag ako ng pasahero sa likod ng Al-Wahada Mall para isakay ko pabalik ng Dubai libre. At sasabihin ko sa inyo, bago bumaba ng Dubai yon, hatid ko sa loob ng bahay, sa tapat ng bahay nila, tumanggap na kay Lord yon. Lahat sila tumanggap na. In fact, yung unang worship leader natin, yung unang gitarista natin, sakay ko lang sa Carlip yung pag-uwi ng Dubai. Amen? So, gusto ko sabihin sa inyo yung burden, yun ang burden. Kapag may passion ka, gagawin mo lahat for the glory of God. Amen? At nung pumayag na maglaro ng basketball doon nagsimula ang sharing of word of God doon sa basketball court. Sabi ko sa mga Pilipino, pwede bang upo muna kayo sandali? Mag-pray lang muna tayo, may kukwento lang ako sa inyo. Ngayon, kung ayaw nyo, di doon kayo maglaro sa Cornish. Saan nakakita ng indoor basketball gym, may water na libre pa? Wala kang makikita dito nun. Pinakamababa isang oras, 150, 200 kung lalaro ka sa ganon. Amen? So, yun po yung naging burden sa akin. And praise the Lord, kasi may LRC na tayo ngayon. Glory to God. Amen? Amen po? I felt that burden in my heart na kung hindi ko gagawin yon, sayang ang promotion ko. Sayang ang binigay sa akin trabaho ng Panginoon.
Anong gagawin ko rito? Magtatambay lang ako sa Abu Dhabi, tapos uuwi ako kasi may church naman doon eh. Di doon ako mag-church every Friday. Amen. Are you with me? So that's the story of it. Mahabang istorya pa po yun. Pero gusto ko ipakita sa iyo yung burden. Hindi lang sa sarili mo. Amen? Meron kang calling, gawin mo yung calling mo ng maayos. That was my call. That's how I knew na meron akong calling because yung passion ko sa kaluluwa. Grabe, ang lalaki ng mga naglalaro, mga may tato, may mga bigutilyo, long hair pa. Sabi ko, Brad, upo muna tayo. Ay, bakit po sir? Bakit kukwento lang ako sa inyo? Kwento ko, 2-3 verse, hanggang 4, hanggang 30 minutes sila nakaupo roon. Sinesharan ko ng gospel. Ngayon, kung ayaw nila, di doon sila maglaro sa labas. So, ginamit ko yung basketball court to start LRC Church. Doon po talaga nagsimula. And praise God, kasi po, hindi talaga ako iniwan ni Lord. Ang dami pagkakataon na matatanggal ako sa trabaho. Dahil merong mga taong alam yung ginagawa ko. Pero tinanggal ni Lord sa utak nila yung ginagawa ko doon sa loob. Doon ako nagsishare ng gospel. Pag gabi, dinadala ko yung mga tao roon. Doon kami nagsisell group sa mga classroom. Hindi ako natakot kahit minsan dahil alam ko kasama ko si Lord. Amen? May kumausap sa akin. Pati mga instrumento ng church, yung nagsimula na, doon ko nilalagay sa store. May nakakitang Arabo. Oh, ano sabi ng security? Sabi, sir, mga gamit yan ng school. Pero hindi, gamit ng church yan. Ang dami pong pagkakataon. Kaya, ang lakas sa loob ko sabihin sa inyo, if you will just walk on your calling, God will protect you. I will tell you, God will protect you. He will not allow you na mapahamak dahil ang ginagawa mo lang para sa Kanya. Amen? So, yung passion, yung burden, kailangan ng isang taong may calling. Kapag wala kang passion, hindi po mangyayaring calling mo. Tama? So, let's read chapter 2, verse 17. Pakibasa nga. Then I said to them, you see the distress that we are in, how Jerusalem lies waste. Its gates are burned with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach. Nakita niyo yung yellow font? Di ba? Come and let us build the wall of Jerusalem. Sobrang laki po niya wall na yan kung titingnan ninyo. Pero siya yung nanguna. Ang tawag doon, passion. Let's do this. Let us go and build. Let's do something about it. Amen? Mga anak, pakinggan nyo mabuti ito sasabihin ko sa inyo. God's purpose for your life will give you a passion to do something about the thing that's bothering you. Magkakaroon ka ng mababother ka kasi meron kang gustong gawin na hindi mo nagagawa. Mababother ka talaga. Hindi maaring hindi ka magkakaroon ng bothered. Magkakaroon ka ng bothering kasi why? Because yung passion na nasa puso mo, yung fire na nasa puso mo, hindi ka mapakali, hindi mo wala sa isipan mo, binabagabag ka ng nararamdaman mo. At alam niyo po ba nung nag-bed space ako rito, grabe, ang tapos ng trabaho ko, 5 o'clock, umuwi lang ako, papalit ng damit, umuwi ako, 1:00, 2:00 na ng madaling araw, gabi-gabi yun. Gabi-gabi, dahil pinupuntahan ko yung mga cell group ko itinayo. Wala pang church noon, wala pa. Wala pa po. Amen? So, yung call ng Diyos sa buhay mo will give you a burden to do something about what is bothering you. Bibigyan ka niya ng burden. Mga anak, tandaan niyo po, if you don't have the burden to invite people, hello, listen to me. If you don't have the burden to share the gospel to others, if you don't have the burden to follow up your invites, in other words, if you don't have the burden to open a cell group that you will lead, as per my experience, you might be out of touch of God's presence. Out of touch ka, mga kapatid. Amen? In fact, bakit ko sinasabi to? Ang dami sa inyo, graduate na ng Pepsol. Graduate na kayo. May goal ang LRC for you to start your own cell group. Kung hanggang ngayon wala ka pa cell group, wala kang burden, kapatid. Wala kang passion sa buhay mo. Gusto ko kayong diinan tonight. Because ito yung sinasabi ni Lord. Amen. Are you with me? Are you following me? Because we are called for something. Everybody here is called. Kaya ka nandito, tinawag ka. Everybody who accepted the Lord Jesus Christ on their life
has a calling. So, kung matagal mo nang tinanggap si Lord sa buhay mo, dapat ginagagawa mo na yung calling mo. Tama? Hindi ka niya tinawag, hindi ka na andito sa lugar na to para umupo dyan at tingnan yung batok ng nasa harap mo every Friday. Tama? The same batok every Friday. Hindi yung tawag ni Lord sa'yo. You've been called to do something. To advance God's agenda. To advance God's kingdom. To give Him the glory. To give Him the honor. Amen? So you should have the passion and the burden about something. Dapat may gagawin ka talaga. Palakpakan nga natin mga cell leader na right now. Come on. Kung cell leader yung katabi mo, palakpakan mo yan. Amen? Kasi nagagawa niya na yung calling niya. Yan po yung experience natin. If you have the passion and the burden, it doesn't go away. Makinig kayo mabuti. If you have the burden and the passion, it will not go away. It will always be in your mind, your heart, and your soul. Maaari siyang mag-subside a little while kasi pagod ka, kasi may sakit ka, kasi may problema ka, kasi may pagsubok ang pinagdadaanan. Maaaring lumamig ka konti kasi busy ka. But it will always come back to you and it will never go away from your heart. Tama? Gagawin mo talaga yon. So, kalabitin mo yung katabi mo, tanungin mo siya, sabi mo, what is it that you are passionate about? Tanungin mo. So, that's number 1. Ito na yung number 2. Bago natin tingnan yung number 2, basahin muna natin Nehemiah. Nehemiah 2:1 and 2. Sige po. And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was before him, that I took the wine and gave it to the king. Now I had never been sad in his presence before. So, ito yung trabaho niya, okay? Yung binibigay niya yung cup, okay? Now, Nehemiah 2:2. Ano sabi? Therefore the king said to me, why is your face sad, since Ayan. you are not sick? This is nothing but sorrow of heart. So I became dreadfully afraid. So, napansin ng king na bakit yung mukha niya malungkot. At ang sabi niya, this is nothing but sorrow of heart. Verse 3. And said to the king, may the king live forever. Why should my face not be sad when the city, the place of my father's tombs, lies waste, and its gates are burned with fire? Oh, kinakausap niyo na yung king, tama? Kasi may burden siya eh. Kung paano ako kinausap yung manager ko, yung director ng Zayed University para sa basketball court, same thing. May burden siya. Now, verse 4. Ano sabi? Then the king said to me, what do you request? So I prayed to the God of heaven. Ayan na, tinatanong na siya. Verse 5. And they said to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judah, to the city of my father's tombs, that I may rebuild it. Humihingi na siya ng vacation leave. Amen? Verse 6. Then the king said to me, the queen also sitting beside him, how long will your journey be? And when will you return? So it pleased the king to send me, and I set him a time. Kita mo? Tinanong pa siya, ilang araw ang kailangan mo? Amen, amen, amen. So alam niyo ba yung king, hinipo ni Lord yon? Kasi kung hindi hinipo yon, kasi walang burden sa'yo, hindi ka papayagan. Kasi may burden, alam ng Diyos, hinipo yung king, ilang araw ang kailangan mo. And I set him a time. Now listen to me everyone. The second thing for you to know what your calling is that will give you the second P. And that is possibilities. Sabihin nyo nga, possibilities. Isa pa, possibilities. Oh, you can call it opportunity. Kasi nga, 5P yung kinuha ko, tama? So, opportunity. God will open doors of possibilities, of opportunity for you. Ito po yung tandaan nyo palagi. Kapag nakita ng Diyos na nandoon ka sa passion mo, meron kang gustong gawin, then possibilities or opportunities will follow. Lagi pong kasama yan. Amen? Amen po ba? So kagaya na naikwento ko sa inyo, nag-open yung opportunities for me. Inopen talaga ni Lord. Mga bagay na hindi ka panipaniwala, pero inopen ni Lord yung opportunity. Inopen ni Lord yung possibility. Amen?
Paano ako nakabili ng second-hand na Hyundai Galloper? Galing ako ng FedEx noon. Yung manager na doon, tumawag. Sabi niya, Bob, nabanggit mo sa akin na kursunada mo itong sakyan ko. Sabi ko, oo nga po magpo-for good na ako sa Canada. Kunin mo na. Grabe, binenta sa akin yung mura-mura lang. Kita niyo yung possibilities? Kita niyo yung opportunity? Amen? Yun po ang Diyos. Gagalaw talaga ang Diyos. Kaya ako nakapagturo sa inyo because of my experience. And then around 3 months, nagtanong ako kay Lord. Di ba? Nagtanong ako doon. Paano, Lord, anong ginagawa ko sa gitna ng disyerto? Ba't ako nandito? Grabe, biglang lumipat lang sa university sa city. After 6 months ko rin sa gitna ng disyerto. Isipin niyo yun. Wala pong imposible sa Diyos. Kahit management ng company mo, kaya niyang hipuin para sa'yo. Amen po ba? Do you believe me? How many of you believe me? Amen? So that's possibilities. That is opportunity. And the king in our passages, binasa natin, because of Nehemiah's passion, he gave Nehemiah the possibility, the opportunity to go back and rebuild the walls of Jerusalem. Hindi na sinabi ng Bible kung sino yung pumalit sa kanya. Siguro sabi ng king, di bali nang walang titikim ng iinumin ko. Okay lang, sige, go! Amen? Are you with me? Nakita niyo po? Now, listen to me everybody, because I don't want you to miss this. Ang sabi ko rito, it's critical that you are prepared so that when opportunity comes, yourself is ready to obey. Dapat ready ka dyan, season or out of season. Amen? May kausap po ba ako dito? Sobrang importante po nito. Amen? Nung nakita ko yung basketball court, ready ako. Alam nyo paano ako naging ready? Ilang taon lang ako noon. Gabi-gabi, naglalaro ako ng basketball kasama ng mga tao. Gabi-gabi yun. Umabot ng 78 people ang naglalaro doon sa court. Gabi-gabi. Bakit? Libre. Kahit na diyan ka naglalaro sa Cornish, ang ganda ng court dyan, pupunta ka roon kasi libre. Word of mouth. Amen? Kahit hindi nagpatuloy yung mga taong yon, ang dami kong pinatanggap kay Lord. Ba't ko nalaman 70 plus? Kasi nakasulat doon sa logbook ng security guard. Amen? So yung possibilities inopen ni Lord. Maaari ba akong mag-share sa Cornish? Sabihin mo, mga kapatid, bago tayo maglaro, pwede bang mag-pray muna tayo? Sabihin ng mga Pilipino, tumabi ka dyan, maglalaro kami. Hindi ka pakikinggan ng mga yon. Mga unbeliever yon. Pero dahil may possibilities ako doon, kung ayaw mo maglaro dito, di lumabas ka. 30 minutes before the game start, lahat sila tumanggap na. Amen? Nakita niyo yung possibilities? Dapat ready ka dyan. Hiningi ko yon. Dapat ready ako roon. May binigay si Lord sa opportunity, dapat ready ka. Kasi may passion ka, yung possibility binigay sa'yo, dapat ready ka, kapatid. Kasi mga anak, please, don't get me wrong. In my experience, palaging may door na naka-open ang Diyos para sa'yo. Kung may passion ka, may laging door na nakaabang na i-open niya para sa'yo. Para magamit yung gift mo at yung calling mo. See, tingnan niyo po sabi ng Proverbs. Sabi ng Proverbs, a man's gift open doors for him and brings him before great men. Nakita niyo po? Marami kang makikilalang mga tao. Amen? Nung nagsimula ang church dito, makakilala kong pastor, dumami. Amen po ba? Because yung gift ng God na binigay sa'yo, sinamahan mo ng passion, maniwala ka sa akin, other people will see it. Makikita ng mga tao yon. Pamilya mo makikita yon. And God will open a door of opportunities for you to do your calling. So look always for possibilities, God, to open the door for you. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Amen? Kaya whatever burden is, whatever the call is, whatever the purpose is, God will open up a door of opportunities for you. That's 101% sure. Magkaroon ka lang ng passion to do it. Amen? Are you all with me? Now, basahin po natin verse 6 to 9 in chapter 2. Ano sabi rito? The king said to me, the queen also sitting beside him, how long will your journey be, and when will you return? It pleased the king to send me, and I set him a time. Amen. Verse 7, ano sabi? Furthermore, I said to the king,
If it pleases the king, let letters be given to me for the governors of the region beyond the river, that they must permit me to pass through till come to Judah. Okay, check the yellow font, okay? Let letters be given to me, okay? That they must permit me to pass, okay? Tingnan nyo mabuti yung mga yellow font. Verse 8. And a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, that he must give me the timber to Yes. make beams for the gates of the citadel, which pertains to the temple, for the city wall, and for the house that I will occupy. And the king granted them to me according to the good hand of my God upon me. Okay, sabihin nyo nga timber. Ang sabi dyan, timber to make beams for the gate of the citadel. And then, house that I will occupy. Are you with me? Next verse, verse 9. Then I went to the governors in the region beyond the river, and gave them the king's letters. Now the king had sent captains of the army and horsemen with me. Sabihin nyo nga, captains of the army. Horsemen with me. Now, number 3, when God opens up an opportunity, when God give you the purpose, and you have the passion to obey it, number 3, He will give you the provisions to do it. Provisions. Sabi niya nga, provisions. Hindi pa maaari ng Panginoon, may iuutos sa'yo, may gagawin na walang provision. He will give you provisions. Ito po yung sobrang nakaka-bless sa Panginoon. Kapag nilakaran mo talaga yung purpose mo, magugulat ka na lang talaga na may pagpapalang darating to make it happen. Tama? As long with the door of opportunities, God will give you provisions. Tandaan niyo po, He will not open the door of opportunity at the same time na hindi kanya bibigyan ng provision. Ipo-provide niya yung kailangan mo. Tama? Bibigyan kanya ng mga kailangan mo. At ang sabi kanina from verse 7, ano yung kailangan niya? Kailangan niya ng letter to pass. Binigyan siya ng permit to pass from the governors. In other words, he got a passport to do whatever burdens him. From verse 9, he got the timber of the house to occupy. Ano yun? Binigyan siya ng timber ng mga kahoy para itayo yung gate at mag-construct ng wall. Pagkatapos, binigyan pa siya ng accommodation. Are you there? Hindi siya mahihirapan. Meron siyang tirahan. And from verse 8, about verse 9, ito yung matindi. Binigyan siya ng security, captains of the army, binigyan pa siya ng horsemen with him, meaning a transport plus a driver. Amen? Hindi nyo nakukuha yung sinasabi ko, hindi nyo nasasakyan. Sinasabi ko lang sa inyo sa language ngayon, pero yun ang ibinigay sa kanya. Tama? Paano niya nagawa yung bakod na ganun kataas? Sino nagbigay? Binigyan siya ng mga timber, ng mga kailangan niya. Tama? Dumating sa kanya. Siya lang ang magle-labor. Amen? I'm trying to put it in our language these days. Yun yung mga provision na meron ka. Tama? Bago ako dumating dito sa Abu Dhabi, grabe ang ganda ng accommodation namin sa Dubai. Pati dito, binigyan din ako. Binigyan pa ako ng transport. Tama? Binigyan ako ng license na magpalaro doon sa Said University. This is what I'm trying to tell you. Provision the Lord, ibibigay niya sa inyo, tama? To whom I'm preaching here tonight. Come on, church, listen to me. If God will open a door for you, even you don't anticipate it. Listen, but I'm trying to get you ready, get you prepared, anticipate, no po, that God is about to blow the things upon your door, open it, and give you provisions. Siguro, ipopromote ka niya sa trabaho, bibigyan ka niya ng magandang sweldo, magandang benefits. Kapag inatinan mo yung cell group mo, may budget ka at least na pwede mong gastusin sa kanila. Tama? Pag nagsilbi ka kay Lord, kasama ang pera mo, tandaan nyo. Alam nyo ba na nagsimula itong church na to, hindi naman ako humingi ng pera kahit kanino? Yung unang gitara namin, yung unang piano, binili namin yon. Ako nanguna sa kanila. Bago siya yung mag-join, bibili ako ng gamit ng church. Hindi ako humingi sa church sa Dubai. In fact, gulat na gulat yung pastor ng Dubai nung nag-open na kami ng church. Sinabi ko lang sa kanya, mag-open na kami. Amen? Nakuha niyo mga kapatid? When you serve the Lord, bibigyan ka ng provision.
At yung provision na yon, hindi lang para sa'yo, para doon sa calling mo. Amen. Narinig niyo po ako. Come on, give God a big hand of applause, please. Here's number 4. Basahin muna natin yung Nehemiah 2:10. Number 4 na tayo. Sige po. When Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite official heard of it, they were deeply disturbed that a man had come to seek the well-being of the children of Israel. Wow. Ano yung nakita ko rito? When Sanballat, the Horonite, and Tobiah, the Ammonite official heard of it, they were deeply disturbed. Ito pong Horonite na si Sanballat at si Tobiah, mga kalaban po yan ni Nehemiah. Now, thank you Holy Spirit for this. Listen, it's very important for you to know na kapag may calling ka, may nilalakaran ka, gusto mong gawin yung calling ni Lord sa buhay mo, paano mo malalaman na may calling ka talaga? Number 4, maraming nagkalat na player haters. Alam niyo mga player haters? Sabi niyo nga, player haters. Isa pa, player haters. Pag sinimulan mo lakaran yung calling mo, yung assignment mo, there is always somebody that's not going to like what you are doing. May kokontra, may tatawa, may pagtatawanan ka, may magiging hindrance sa paglakad mo at pagsunod mo kay Lord. May mga taong hindi maniniwala sa'yo. Tama? They will not going to like you. They're going to upset you. They will start to ask, who called you to do this? Bakit mo ginagawa itong mga bagay na to? Sino nagsabi siyang gawin mo yan? What made you qualified to share the gospel to us? Naranasan ko yan. Nung nag-share po ako ng gospel minsan dito sa Madinat Sayed, meron pong visit visa na tatay. Tatay po, around 55 years old. Alam niyo po yung Bible nilalagyan ng espada? Ano tawag doon sa mga yon? Ha? Knight of Columbus. Grabe. Nag-share ako ng gospel doon sa bahay. Visit visa siya nung may-ari ng flat. Pinahiya ako ng pinahiya sa mga tao. Grabe. Knight of Columbus daw siya. Sabi ko, tay, mawalang galang na po sa inyo. Player haters yon. Tay, mawalang galang na po sa inyo. Tanungin ko lang po kayo, sino pa ba ang Diyos na kinikilala nyo? Ang Panginoong Hesus. O, yun naman pala. Sino po ba sinishare ko dito? Ang Panginoong Hesus. Tama po ba? O, bakit po kumukontra kayo? Mawalang galang na po. Amen? Sabi ko, ilang buwan na po kayo rito? Sabi niya, magsi 6 months na raw. Tingnan nyo, kayo po ba may sinara ng gospel dito? Alam nyo po ba na siya may alam sa Bible? Mga nakatira po rito, alam niyo bang may alam sa Bible si tatay? Hindi daw. Eh nung dumating nga ako ron, nagiinuman pa sila eh. Pagkatapos nagsishare ako ng gospel, siya yung kumukontra. Amen? Amen, amen. Are you with me? Kapag may ginawa ka, may kukontra. Ang tawag dyan, player haters. At tandaan niyo po, okay lang may kumontra. Because the fact that you got player haters means you are playing the game. Ano ibig sabihin? Kaya may kumukontra sa'yo kasi nilalakaran mo yung calling mo. Kaya may kumukontra sa'yo, ginagawa mo yung assignment mo. Dahil walang kukontra sa'yo kung hindi mo ginagawa. Amen? Ang daming matagal ng Kristiyano, hindi halata. Tama? Ang dami. Ang tagal ng Kristiyano, nakatira sa isang sharing na plot, hindi halatang Kristiyano siya. Kasi lahat ng ginagawa nila sa plot, ginagawa niya rin. Amen? Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Amen mga anak? Come on! Born again Christian ka na. Dapat makita ng mga kasama mo sa trabaho, kasama mo sa plot, mga kaibigan mo na ikaw ay isang taong ginagamit ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng sumama ka sa kanila. Kailangan yung mga kaibigan mo, mga player haters yan. Kailangan kontrahin ka niyan. Ako nga naalala ko nung tawag sa akin ng mga tropa sa Dubai. Andiyan na ang Diyos, andiyan na, paparating na ang Diyos. Bakit? Kasi sinisita ko yung paninigarilyo nila. Sinisita ko yung pag-inom nila. Samantalang dati nila ako kasama. Kaya ang tawag nila sa akin, andiyan na ang Diyos, parating na ang Diyos. Amen? Mas maganda naman yun kasi sabihin, andiyan demonyo. Tama? Although hindi ko kine-claim na ako yung Diyos, mas maganda yun kasi sabihin sa'yo, andyan ang demonyo, parating na. Tama ba? Tinatago nila yung yosi nila. Tinatago nila yung beer na iniinom nila. Kasi nakikita nila akong parating. Amen? This is my point.
Dadami ang player haters mo. Kahit na matagal ka ng Kristiyano, kung nakikiayon ka sa takbo ng mundo, wala kang player haters. Maniwala ka, walang kokontra sa'yo. Amen? But listen to me mga anak, but when you know that God has called you and anointed you and gifted you, it doesn't matter what player haters have to say. Walang problema yon because they cannot stop you. Kailangan unstoppable ka. They may not like you, they might hate on you, pero gusto ko sabihin, dapat hindi ka magpapahinder sa ginagawa mo dahil sa kanila. Gamitin mo yung opportunity for you to do more for God's glory. Amen. Hindi ko alam kung sino kausap ko rito, but all I'm trying to say to you tonight is don't let the player haters disturb you. Don't let the player haters stop you. Don't let the player haters make you quit of what you're doing for God. Amen? Bakit ko sinasabi yan? Bakit ko sinasabi? Listen to me. Tingnan nyo to. Don't hate the player hater. Learn the game that the player is playing. Ano ibig ko sabihin dyan? Hayaan nyo lang sila. Hindi importante sasabihin nila. Importante yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Tama? Bakit ka papapigil sa kanila? Sino sila? Hayaan mo. Talagang ganon. Talagang may kokontra. Paglakad mo sa calling mo, paggawa mo ng assignment mo, pagsunod mo sa Diyos, may mga taong pilit na ibabagsak ka talaga. Pero alam niyo ba kung bakit? Sabi sa akin, bakit? Kasi alam nilang nasa taas ka. Kaya hinihila ka nila pababa. Sila yung nasa baba, amen? Dapat alam mo yon. Tama po ba? And when you are walking to your purpose, to the call of God, tandaan nyo palagi, kung ano yung mabunga, yun ang binabato. Amen? Hindi ka babatuhin ng mga tao kung hindi ka mabunga. Walang loko-lokong babato sa puno na walang bunga. Ang binubato, yung may maraming bunga. Tama? Tingnan mo yung katabi mo, kaya binabato yan palagi, maraming bunga yan. Bungang araw daw, ang sabi. Amen? Mga kapatid, don't let this player hater disturb you. High five your neighbor and say, don't let the player hater stop you. Sabi mo. Sige, verse 19 tayo. Pakibasa yung verse 19. Chapter 2, verse 19. Sige po. But when Sanballat the Horonite, Tobiah the Ammonite official, and Geshem the Arab heard of it, they laughed at us and despised us, and said, what is this thing that you are doing? Will you rebel against the king? Kita nyo? Kita yung dalawang player haters? Ayaw siyang tigilan. Basahin nyo po yung Book of Nehemiah. Napakaganda po niyan. Amen? Basahin nyo po. Did you see what they're doing? Tingnan nyo. Kaya ka ba nagpapatayo ng wall of Jerusalem? Kasi later on, magre-rebel ka against the king? Kita yung ginagawa. Amen? Yan po yung gusto nila sabihin dyan pag binasa yung chapter. So people are going to upset you. They're going to make you a mad person. They're going to give you a frustration. Sa paglakad mo sa pagtawag ng calling sa Diyos, maraming frustration, maraming... Just ignore them. Okay lang yon. Why? Because it means that you're hitting the right direction. Kasi walang babato sa'yo kung di ka lumalakad sa right direction. Sabi ko nga, yung mabungang binabato. Amen po ba? High five mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, I must be headed in the right direction. Yung kabila, sabi mo, I must be doing the right thing. Amen? Pag may mga taong may sinasabing negative sa'yo, may mga taong kumakalaban sa'yo, I am very, very sure that you're headed in the right direction. Dahil gusto nilang patigilin ka eh. Tama ba? Sigurado ka may tawag ang Diyos sa'yo. Sigurado ka ginagawa mo yung tama. May ginagawa kang tama para sa Panginoon. Why? Because while I'm doing my calling, I got lots of player haters. The more na dumadami ang kumukontra sa'yo, the more na kasi nilalakaran mo yung calling mo. How many of you are listening to me carefully right now? Sino sa inyo nararanasan yan? Tama? Hindi ka naman papansinin ng mga taong kukontra sa'yo kung wala kang ginagawa eh. May ginagawa ka kaya kumukontra sa'yo. So you are headed to your destiny.
You are headed to fulfill your calling. Dahil may Diyos na sinusunod mo. Amen po ba? May kausap po ba ako rito? Come on. Shout aloud, hallelujah! Amen. Whew. Sarap magturo. May experience kasi, no? Ang daming hugot, no? You know what? Kung di nyo pa nabasa ang buong book ng Nehemiah, I will advise you, basahin nyo. Because it's a book, it's a powerful book. No po, it's a very interesting book. It's very anointed book and it's very amazing book. Diyan nyo makikita yung isang Nehemiah na pinush yung kanyang calling. Amen? Makikita nyo doon that even the player haters tried to distract Nehemiah of his calling, tried to get him to stop of doing the assignment from God. They even sent him a negative letters. They talked people about him negatively. Pero makinig kayo sa akin, dahil naranasan din ni Nehemiah lahat yan, hindi siya tumigil. Bagkos, pinagpatuloy niya. Kaya nga record-breaking yung walls of ng Jerusalem eh. 52 days lang natapos yon. Less than 60 days, less than 2 months. Tapos yung wall of Jerusalem na pagkailaki-laki. Amen? Sino naniwala sa inyo na pag may ginawa para kay Lord, sasamahan ka pa ng Diyos para matapos sa maayos yun? Tama? Kaya listen to me, ano man ang sabihin ng mga tao, ang sabi ko rito, stop paying attention to people who don't have the courage to face you, but just making distractions behind you. Kung di kanya kayang harapin, wag mo siyang bigyan ng panahon. Ignore mo lang. Because mga player haters yan. Alam mo bakit maraming player haters? Kasi yung devil upset. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ko sinabing devil yan. Ang sinasabi ko, kaya yan, maraming player haters kasi yung devil upset sa kanya. Kung ano iniisip nyo eh. Amen? Yung devil po, he will try to stop you. He will try to get you off the track sa ginagawa mo, tama? What's important is God's call in your life. So don't be distracted. Amen? Amen, amen, amen. Nandiyan ba tayo? Why? Bakit kailangan? Kasi po, no weapons formed against you shall prosper. Pag ginagawa mo ang calling ni Lord sa buhay mo. Amen? All things work together for good. What the enemy has meant for evil, he always turned it for good. Kaya huwag kang magpadala dyan. Alisin nyo, sobrang emotional. Pag nasa ministry ka, tanggal na yung mga emotion na yan. Matuto kang lumaban. Tama po ba? Otherwise, hindi mangyayari yung plano ng Lord sa buhay mo. Now, mga anak, gusto kong diinan sa inyo to before we close. Gusto kong diinan sa inyo to. Gusto kong isaksak mo sa baga mo. Sa kaloob-looban ng puso mo. Ano yung gusto kong sabihin? Don't allow player haters to stop you from doing what it is that God told you to do. Huwag niyo pong hayaan sila. Tuloy-tuloy lang, tama? Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo. High five mo, sabi mo, I must be headed in the right direction. Amen. Sabihin mo, I must be doing the right thing. Amen. So before we end, what is the first point? Second? Third? Fourth? This is the last one. Partners. Sabihin nyo nga, partners. Alam nyo, mga anak, ito po very important. Because in my experience, mga anak, while some people hate you, God will always send people who will support you. Kung may mga galit sa'yo, meron pa rin ipadadala mga tao para suportahan ka sa ginagawa mo. Amen? Let me read verse 12. Verse 12 po tayo. Sige po, chapter 2, verse 12. Ano sabi? Then I arose in the night, I and a few men with me. I told no one what my God had put in my heart to do at Jerusalem, nor was there any animal with me, except the one in which I rode. Oh, kita nyo. Then I arose in the night,
I and a few men with me. Now, nung mineditate ko po the word na to, I noticed something interesting here. God raised up a few men who just decided to be with Nehemiah, even they didn't even know what the whole assignment was. Amen? Amen. Andiyan po ba tayo? When you start walking with your assignment, meron siyang ipadadala mga tao to walk with you, to pray with you, to encourage you, to support you. In other words, God will raise some people to be alongside with you para mangyari yung burden, yung passion, yung possibility sa inopen ng doors ng Diyos sa buhay mo. Amen? Now, tingnan po natin yung chapter 4 before we end. Chapter 4 po tayo. Pakibasa nga. Ano sabi? So we built the wall, and the entire wall was joined together up to half its height. For the people had a mind to work. Amen! Did you see that? Ano yung panlima? Partners! God will raise people with you. God will do exactly what you're doing. Ang sabi niya, we. So we built the wall. Meron siyang mga kasama. And the entire wall was joined together up to half its height. For the people had a mind to work. Yung mga taong kasama niya, isa lang sila. United sila sa ginagawa nila. They support each other in all means. And this is a very important deal, mga anak. Because everything so far, listen, everything so far that I accomplished in the ministry that God has gave me is yung mga taong ipinadala ni Lord sa simbahang ito. Hindi ko naman kayo kakilala. Amen? Hindi ko naman alam ang motibo nyo nung dumating kayo. But you come to me to walk alongside with me to help to make this church happen. Amen? Parang hindi ka excited, mga kapatid. Amen? Wala pang church. Nandyan na si Brother Boyet Soliban, nakasama ko. Hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Amen? Ginagawa niya ang calling niya. Amen? Amen po ba? Of course, nandiyan si Pastora Grace, si Christina May, nakasama ko from the beginning. Yung family ko, yung family nyo, mga kasama nyo. Andyan ang Hidalgo couple na matagal na rin dito. Andyan si Brother Andy Nituma, si Sister Catherine Ancino, si Brother Gabriel, si Brother Gab, tama? Yung mga deacons, yung mga 144 leaders, lahat kayo na nandito pa ngayon, hindi tatayo ang church na to kung wala kayo. Hindi tatayo ang ibang branches natin kung wala kayo. Amen? Tinatayo na yung building natin sa LRC Takurong because you know how to give back to God. Amen? Nangyayari ang plano ni Lord because a lot of you, hindi ko man na-mention yung pangalan mo, kasama ka roon. Alam mo yun. Tama? Music team, punta kayo rito please. Music team po, punta kayo rito. Kaya po napaka-sobrang importante ang partnership. In other words, relationship. Sabihin nyo nga, relationship. Kaya po, very, very careful tayo. Listen to me carefully. Look at me, everybody. Meron akong gusto sabihin. Bakit ko po sinabing importante ang relationship? Okay? Listen. Kaya nga po, very careful tayo to treat other people. Amen, amen. Ulitin ko ulit. Dapat very, very careful tayo how you will treat other people. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo why. Because you might be cursing somebody that might have the key to your destiny later. Baka yung taong yan na inaaway mo, ang supposed to be destiny mo, papunta ro sa calling ng God. Kaya nga, be very careful tayo lagi. Amen? Amen, amen. Are you with me? Narinig niyo po ba ako? Kasi po, maraming ganun. Tama? Kaya ako na nagturo ako sa inyo sa mga cell group natin na sinasabi ko nga nadidisappoint tayo sa kaibigan natin, sa kasama natin sa church sometimes. Bakit? Kasi nadadapa tayo sa kanila. Huwag niyo pong isipin na palaging nakakadapa yung kasama mo. Lagi niyong tatandaan na maglagay ka ng distansya sa kanya dahil yung kasama mo, kaibigan mo, kasama mo sa cell group leader mo, primary leader, even pastor mo,
pare-pares tayong makasalanan. Bigyan mo ng allowance yung sarili mo sa kanila. Na kapag nakagawa sila ng something to you, patawarin mo. Amen? Amen. Nandiyan ba tayo? Baka hindi mo alam yung taong yun na kinainisan mo at kinagalitan mo, ang way for you to go to your destiny. Tama? Kaya nga meron tayong Colossians na verse na put allowance. Amen? Now, I want you to stand, everybody, please. How many of you may natutunan tonight? Meron ako ipapakita sa inyo sa screen. Gusto ko po sabihin nyo to sabay-sabay. Merong conviction. Tama? Tapikin mo yung kasama mo habang sinasabi mo. Number 1, ano yung sasabihin mo? Kabila. Sabihin mo kabila, may calling ka. Oh, pati dito sa likod ko, sabihin niyo yan. Number 2, ano yung sasabihin mo? Number 2? Sige, yugyugin mo sa balikat. Oh, number 3, ano yun? Sa kabila, sabihin mo sa kabila. Oh, susunod. Ano yung sabi? Oh, sa kabila, sabihin mo rin sa kabila. Oh, yung susunod. Ano sabi? Ano yung susunod? Ano sabi? Sabihin mo yan sa katabi mo. Sabihin mo uli. And the last one. Ano yung sabi ko, the last one? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I want you to sing this song. Nakakantahin natin right now. Ito pong kanta na to, maaaring ngayon nyo lang maririnig. Ito pong kanta na to, maaaring narinig na nung iba. Pero as you sing this, ipinapaalala ng Diyos sa atin na meron ka supposed to be fire sa puso mo. Na supposed to be may calling ka. Na supposed to be nire-remind ka ni Lord na huwag kang magpakatamad. Na huwag kang pa-lazy-lazy lang. Na dapat lakaran mo yung dahilan bakit ka nasa church. Bakit ka nasa loob ng simbahan na to? Bakit ka tinawag ng Diyos? So as we worship God, I want you to close your eyes. Father in heaven, sa gabi ito, Panginoon, muli pasasalamatan ka namin. Napakabuti niyo po sa gabi ito. Sobra-sobrang blessing po ang amin natanggap sa message nyo tonight. Bigyan nyo kami, Panginoon, ng puso na tanggapin ang lahat ng aming narinig upang malakaran namin, Panginoon, ang purpose, ang assignment, and calling na ibinigay nyo sa aming lahat. And as we worship you, Panginoon, open up our spiritual eyes. Open up our spiritual hearts, Panginoon, for us to feel you, to feel your presence in our life, Panginoon. Salamat po, Lord God. We bless your name. We glorify your name. In Jesus' name, amen. No time for slumber. We have a cause to conquer. I want your fire, I need your fire, so I may rise up and do what you want me to do. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No time for laziness. We have a mission to pursue. I want your fire, I need your fire, so I may rise up and do what you want me to do. Now I die to myself, and I
with my Sing this from the bottom of your heart. Everybody, raise your hand to God. You are my fire, my heart's desire. Your heart I long for, a passion for your name. You are my fire, my heart's desire. I let you, my fire, consume me every day. Hallelujah. Mga anak, as we sing this, gusto ko kantahin niyo siya from the bottom of your heart. Hayaan niyong maramdaman niyo tonight ang calling ng Diyos sa buhay mo. No time for discouragement. We have a vision to foresee. I want your fire, I need your fire, so I may rise up and do what you want me to do. Now I die to myself, and I love you with my all. Now I die to myself, and I love you with my all. You are my fire, my heart's desire. Your heart I long for, a passion for your name. You are my fire, my heart's desire. I let you, my fire, consume me every day. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Come on. Let's continue to worship Him. Consume me No time for discouragement. every day. No time for laziness. Magpapatuloy tayo sa tawag ng Lord sa buhay natin lahat. Hallelujah. So let this fire burn in my heart. Oh, holy fire, awake my soul. So let this fire burn in my heart. Oh, holy fire, awake my soul. So let this fire burn in my heart. Oh, holy fire, awake my soul. So let this fire burn in my heart. You are my fire, my heart's desire. Your heart I long for, a passion for your name. You are my fire, my heart's desire. I let you, my fire, consume me every day. You are my fire, my heart's desire. Your heart I long for, the passion for your name. You are my fire, my heart's desire. I let you, my fire, consume me every day. Hallelujah, Lord. We pray, Lord God,
that you will consume each and every one of us every day, Panginoon. Let your fire be in our heart, Panginoon. Huwag niyo hayaang mawala yung focus. Huwag niyo hayaang mawala yung freedom. Huwag niyo hayaang mawala yung fire sa puso namin, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na sa pamagitan ng mensahe niyo tonight, Son, lahat kami lumakad for your calling. Lahat kami malakaran yung assignment na binigay niyo sa amin, Panginoon. Holy Spirit, thank you. Thank you for the message. Thank you, Lord, for the wisdom and the knowledge na binigay niyo sa amin, Panginoon. Wala kaming ibang gagawin kundi sumunod sa inyo, Lord God. Because alam namin tonight na meron kayong purpose sa buhay namin lahat. Narinig namin tonight, Panginoon, na lahat ng kailangan namin sa buhay na to hindi mahalaga. Ang mahalaga is yung calling namin. Ang mahalaga is yung purpose na malakaran namin para lahat ng pinapangarap namin sa buhay namin, lahat ng pinapangarap namin sa aming mga anak, sa aming asawa, sa pamilya namin, once na nilakaran namin yung calling namin, Panginoon, in your perfect time, in your perfect will, ipagkakaloob nyo sa aming lahat, Panginoon. The key is to follow your purpose. The key is to step up and do the assignment that you've given us, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. I-stir up nyo ang puso ng bawat isang Panginoon na sa paglabas namin ng lugar na ito, Lord, hindi namin kalilimutan ng mga mensaheng ibinigay niyo sa amin tonight. Maraming salamat, Lord God. We thank you so much, Lord. We thank you so much, Panginoon. For the last time, come on. Sing it for the last time. Your heart I long for, a passion for your name. You are my fire, my heart's desire. I let you, my fire, consume me every day. Salamat po, Panginoon. We thank you once more, Lord God. Let your will happen sa buhay namin lahat. Ibigay niyo po sa amin yung passion na kailangan namin, Panginoon. Ibigay niyo sa amin yung possibilities, Panginoon. Yung provisions na kailangan namin. Na even meron mga player haters, Panginoon, alam namin na padadalan niyo kami ng mga partners na aming makakasama o paglakaran ng calling na ibinigay niyo sa amin. And thank you so much for tonight, Lord God. We give you back all the glory, the honor, the thanksgiving. In Jesus' mighty name, and all of us will say,